Mga kapuso, siguro nagtataka kayo kung bakit ang isinisimulate ngayon sa Metro Manila Shake Drill ay magnitude 7.2 na earthquake. Base po sa PHIVOLCS, kapag ang magnitude po ng isang earthquake ay nasa between 7 and 8, ang tawag na po dito ay isang major earthquake. Gaano po ba ito kalakas? 7.2 po yung Bohol earthquake na nangyari po noong 2012. Yung kung natatandaan niyo po yung 1990 earthquake na naganap naman po sa Central Luzon at saka sa Northern Luzon, sa Baguio in particular, 7.8 din po yun. It's considered a major earthquake. Pati po yung nangyari sa Nepal noong 2015, 7.8 din po ang magnitude na to. Tinatawag naman na great earthquake. Talagang matindi na po itong earthquake na ito na maaaring magdulot ng tsunami. Yung magnitude 8 to 9 na earthquake, katulad po ng nangyari doon sa Banda Aceh noong 2004 sa Indonesia, kung saan 227,000 ang namatay kasi 9.1 magnitude yung earthquake dito. At katulad na rin ng nangyari noong 2011 sa Japan na nagkaroon ng malaking tsunami, magnitude 9 yung earthquake na ito. Pero whether 7 or 9 ang magnitude ng earthquake, kailangan lahat tayo ay maghanda. Ito ang dahilan kung bakit ang MMDA ay merong mobile earthquake simulator para ma-simulate doon sa mga tao na umiikot po ito, mga kapuso, para maramdaman natin ano ba, gaano ba katindi yung pagyanig ng lupa kapag magnitude 7.2 or above yung earthquake. Kasama natin ngayon si Mr. Amante Salvador. Magandang umaga po, sir. Si Mr. Amante Salvador, ang Director po ng Public Safety Department ng MMDA. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po, Ma'am Cara. Okay, ito pong mobile earthquake simulator po ninyo, sir. Ang sinisimulate po nito, ilang magnitude po na earthquake, sir? 7.2 magnitude, ma'am. Magnitude 7.2. At ito ay umiikot sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Tama po, lalo na sa mga eskwelahan para masanay na ang ating mga kababayan na maramdaman kung gaano kalakas ang isang 7.2 magnitude Okay, earthquake. pwede ba nating subukan ngayon, sir? Pwede po. Okay, so papasok kami ngayon dito sa earthquake simulator ng MMDA. Parang ang ginawa dito, mga kapuso, parang itsura na isang bahay. Meron siyang mga, ayan, may mga ganyang mga plants pa at saka kung ano mga ornaments. Tapos meron titong table na pwede kang mag-duck cover and hold, kumbaga. So, simulan na natin yung ano, kuya, paki-ano na po yung 7.2 po. Alright. So, 20 seconds daw, tama po ba? 20 hanggang 40 seconds yan. Magtatagal ito. Magtatagal yung So, ang sabi ng mga scientifico, ganito yung posibleng maramdaman kapag nagkaroon ng 7.2 na magnitude. Okay, ayan, nag-start na po. Parang gagawin natin yan, magtatago tayo. Kailangan magtatago na kasi tayo. Kasi baka may babagsak na mga ano. So, kailangan pwede na tayo sumilong dito. Ang nararamdaman ko right now, mga kapuso, parang umuuga ng pagganito. At ngayon, parang iba na. Parang nakasakay ka sa isang alon. So, ganun po ba talaga ang earthquake? Paiba-iba po ng kilos. Tama po, ganyan po pagkakasabi ng ating mga taga-PHIVOLCS po. Sus Maria, sir. So, by slide, meron din yung horizontal movement na sinasabi, meron din vertical. Okay. Kaya naman talagang posibleng magkaroon na may bumagsak. Na mga gusali. Tama po. So, ngayon ito, simulator lang ito. Medyo malakas pala to. Para ka nasa isang roller. Malakas. Hindi ka talaga makakatayo, ma'am, sa Hindi ka makakatayo. So, ang importante, mga kapuso, kapag nagkaroon ng lindol, huwag nyo na pong i-attempt pa na lumakad or tumayo. Mag-duck, cover, and hold muna kayo. Ayan, tumigil na. Pagka tumigil na, saka lang po tayo pupunta sa mga... So, pwede na tayong lumabas ngayon. Sa bahay. At maghanap ng lugar na walang pwedeng bumagsak sa atin. Okay, so importante pinaka-safe. So importante, mga kapuso, na kapag tayo ay kunyari nagkaroon ng lindol, ang iiwasan po, ano pong mga bagay ang iiwasan, sir? Mga bagay na pwedeng makabagsak sa atin at ang pinakabalagang bigyan proteksyon ng ating mga ulo sapagkat yan ang pinakabaselan na bahagi ng ating katawan. So pag nakover na ng ating ulo, kung meron bumagsak na isang bagay, tatama sa ating mga kamay, pwedeng mapilay lang tayo, masugatan. Pero kung diretso sa ulo, yun po ang delikado. At iwasan din po yung mga may salamin or mga mirrors. Tama po. Kasi mabububog ka. Tama po. Tapos, kung sakasakali naman na kayo po ay nagmamaneho, naabutan po kayo habang nagmamaneho, ano ba dapat gawin? Kailangan po, pinto. Kasi baka mawawalan ng balanse yung sasakyan. Okay. Mahalaga na pagka naramdaman,
kailangan huminto. At saka wag na pong i-attempt na Tumawid ng tulay. Kung tumawid meron ng kayo, tulay. kailangan, kasi pwedeng mapigtal yung tulay, malalaglag. So, kailangan, wag nang itawid. Alam ko po na hindi po ito kasama doon sa mandate ng MMDA, pero I'm sure kasama kayo sa isang task force para sa earthquake preparedness. Alam natin na importante yung paghahanda ng publiko, pero yung ating mga gusali ba ay handa na rin ba? Ni-retrofit na ba at least yung mga matatandang gusali or yung mga gusali na medyo marupok na at kailangan ng medyo hindi na stable? Yung pag-aaral kasi ginawa noong 2002 at simula noon marami ng mga eskwela nang na-retrofit ng ating DPWH. Okay. Marami ng mga tulay ang kanilang repair at in fact yung ba ongoing. Okay. So marami na rin po nagawa ang ating gobyerno para maging ligtas itong mga gusali at mga tulay na ito. Okay, at tayo naman na mga publiko, kailangan maging handa rin tayo at maging second nature sa atin itong dock cover and hold, kumbaga. Tama po, kaya kahit kami handang mag-rescue, ang mandato namin ay tumulong, hindi rin namin binabaliwan na pwedeng kami ay tamaan din, kami mismo maging biktima, kaya kami mismo dito sa MMDA ay nagsasagawa rin ng mga pagsasanay sa kung paano lumabas at may ligtas ang kanya-kanya mga sarili para makatulong. Kara, magtatanong kay Mr. Amante Salvador. Kung kunyari meron pong mga eskwelahan na gusto pong maka-experience nitong earthquake simulator ninyo para lalo pang ma-impress doon sa publiko yung kahalagahan ng earthquake preparedness, paano po makakapunta itong mobile earthquake simulator? Ang gagawin nyo lang po, sumulat sa ating MMDA Chairman, Atty. Emerson Escarlos, at sabihin nyo kung anong araw at darating po ang earthquake simulator sa inyong mga lugar para ang mga bata ay hindi na mabibigla pagka nagkaroon talaga ng isang malakas na earthquake sapagkat base sa mga karanasan, mas marami ang namamatay pagka nagkaroon ng stampede, pagka nagkaroon ng panic ang mga tao. Kung sanay na sila sa mga galaw ng earthquake, okay na yun, baliwala na sa kanila, relax na sila, hindi na sila magpapanik, so alam na nila kung ang kanilang mga dapat gagawin. Okay, Director Salvador, meron po nga karagdagang katanungan para sa iyo ang aking co-anchor na si Howie na nasa studio. Howie, partner. Okay, Kara, syempre napaka-importante yung magiging papel ng MMDA, no? Kaya gusto ko lang tanungin, yung mga facilities mismo ng MMDA, katulad ng main building nila, ay na-retrofit na rin. Nagkaroon na rin ng yung tinatawag na structural audit o inspection para tiyakin na matibay siya kung sakaling tumama nga itong malakas na lindol. Okay, Director Salvador, ang tinatanong po sa atin ni Mr. Severino, ni Howie, ay kung ito bang mismong building ng MMDA ay na-retrofit na rin ba? Kayo po ba ay nakakasigurado na ito mismong building ninyo dito sa Guadalupe, na headquarters po ng MMDA, ay matibay at na-assess na ito? Ayon sa aming mga structural engineer, medyo. Kaya hindi natin masabi, kaya kami nagsasanay din. In fact, ang senaryo nga natin ngayon ay isa sa mga worst case scenario, bumagsak ang aming communication center, bumagsak ang aming operation center. Kung kaya't nakita nyo, si Chairman umalis sa MMDA, pumunta sa Camp Aguinaldo at doon isinet up ang kanyang emergency operation center sapagkat hindi namin binabaliwala yung na pwedeng mangyari yon na bumagsak itong ating building. Bakit sadyang luma na rin kasi ba itong gusali na ito? Ito Yabut Building, natatandaan ko, bata pa ako, Crispa Toyota, headquarters pa ito ng Crispa rin manager noong araw 1960s. So kahit na i-retrofit, hindi na po kakayanin pa? Hindi ko lang masagot yan dahil mga ating mga structural engineer nakakalam, pero nung ipina-assess yan, medyo matagal-tagal na rin, structuralism naman. Yung mga cracks naman daw na nakikita, superficial lang. Okay, so, okay. Pero given na binigyan ito ng thumbs up ng structural engineer, kahit na yun, hindi pa rin kayo nagpapakapante at meron kayong contingency plan na just in case bumigay itong gusali, maglilipat ng command center ang MMDA. Tama po. Para hindi na kami mabigla kung sakasakali. Alright, partner, do you have other questions? Okay, ang advice pa ni Mr. Salvador ay pagkatapos ng lindol, pwede nang lumabas ng mga gusali. Di ba may madalas ay nagkakaroon din ng mga aftershocks? Okay, dahil ang sinasabi, sir, ay pagkatapos habang lumilindol, mag-duck cover and hold. Pero as soon as the shaking stops, ang advice ay lumabas ng gusali at pumunta sa open area. Pero paano naman po yung mga tinatawag na aftershocks? Ayun na po, kailangan pagkatapos ng shaking at nakapunta na kayo sa open space, huwag muna kayo kaagad babalik sa loob ng gusali. Kasi
pwedeng magkaroon ng aftershocks within 1 hour. So, kwento-kwento na lang muna kayo dun sa labas, palipas muna oras, at makinig sa mga balita, lalo na sa mga advice galing PHIVOLCS, para tayo malaman natin kung ano ang mga tamang gagawin natin. So, Opo. kalimitan yung iba nga, nagka-camp out muna sa kanilang mga bakuran. Oo. So you're better off in an open area kesa bumalik ka sa loob ng Tama gusali. po. Kasi karamihan na gumuguho ay yung aftershock. Kasi yung unang, yung main shock, yung main point, Wala na. yun yung magdadamage ng building. So, hihina na yun. So, pag dumating yung aftershock, yun na ang gigiba ng kalimitan ganon. So maghanap na ng talagang malaking area na malayo sa mga gusali. Tama po. Alright. And with that, maraming salamat po sa inyo mga kapuso, si Director Amante Salvador ng Public Safety Department ng MMDA. Thank you very much, Thank you, sir. ma'am. Thank you, ma'am. At yan muna ang latest mula dito sa MMDA Headquarters. Balik sa iyo, Howie. Okay. Maraming salamat, Cara David.